Nandoon pa rin siya. Sa likod ng lumang puno ng mangga, nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang aming anak. Si Junjun. Pero hindi siya. Hindi siya. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Mang Ben, isang simpleng magsasaka mula sa bayan ng San Miguel, Iloilo. Mayroon akong asawa, si Aling Nena, at dalawang anak, si Junjun na panganay at si Lee na bunso. Ang buhay namin ay tahimik at payapa, nakatira sa maliit naming bahay na gawa sa kawayan at nipa. Taon-taon, bago dumating ang tag-ulan, kinaugalian na namin ni Aling Nena na magbiyak ng sapat na kahoy para sa panggatong. Importante ito para sa pagluluto at pagpapainit ng bahay, lalo na tuwing gabi na lumalamig ang panahon. Nasa 7 taong gulang pa lamang si Junjun noon, at si Lee naman ay 4 na taong gulang. Sila ang aming katuwang sa araw-araw. Madalas silang maglaro sa likod bahay, malapit sa kawayanan, kung saan din namin inilalagay ang mga nakatambak na kahoy. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw pero masarap ang simoy ng hangin. Nag-umpisa na kaming magbiyak ng kahoy. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang isang ordinaryong gawain ay unti-unting nababalutan ng isang nakakapanindig balahibong misteryo. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Magkasama kami ni Aling Nena na nagbubunot ng lakas sa pagbiyak ng mga kahoy. Si Junjun at Lee naman ay abala sa paglalaro sa ilalim ng mangga, nakikita namin sila mula sa aming kinatatayuan. Ben, pahinga muna tayo. Ang sakit na ng likod ko. Sige, Nena. Ikaw muna, ako na ang bahala rito. Malapit na rin tayong matapos. Nako, si Junjun, bakit parang tahimik? Hindi ba siya nakikipaglaro kay Lee? Nena. Kanina pa siya nakaupo doon sa likod ng kawayanan. Baka nagpapahinga lang. Hindi, Ben, iba ang kutob ko. Parang may mali. Tawagin mo nga siya. Junjun. Anak, anong ginagawa mo riyan? Halika rito. Hindi siya sumasagot, Ben, punta ka nga doon. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Lumapit ako sa direksyon ni Junjun. Habang papalapit ako, nakita ko siya na nakaupo, nakayuko, parang may kinakausap. Nagtaka ako dahil walang tao sa tabi niya. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Nang malapit na ako, nakita ko na may hawak siyang dahon at parang may iginuguhit sa lupa. Junjun, anak? Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon. Ang kanyang ngiti ibang-iba. Parang hindi siya. Ben, ano nang nangyayari? Bakit hindi siya sumasagot? Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Pagkahawak ko sa kanyang balikat, bigla siyang tumayo at tumakbo papasok sa kawayanan. Junjun, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Ben, si Junjun. May mali sa kanya. Hinabol ko siya pero ang bilis niyang tumakbo. Parang hindi siya isang 7 taong gulang na bata. Nawala siya sa likod ng kawayanan. Tinawag ko si Aling Nena. Nena, maghanap tayo. Bilis! Hinanap namin siya sa buong kawayanan, sa ilalim ng mga puno, sa mga damuhan. Wala siya. Unti-unting lumubog ang araw, at ang takot ay bumalot sa aming puso. Nanginginig si Aling Nena at ako man ay kinakabahan. Ben, saan na si Junjun? Hindi kaya kinuha siya ng... Hindi, Nena. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hahanapin natin siya. Habang papalalim ang gabi, mas lalong lumalakas ang hangin. Nakarinig kami ng mahinang iyak mula sa gilid ng aming bahay, malapit sa kusina. Nagkatinginan kami ni Aling Nena. Dahan-dahan kaming lumapit. Nakita namin si Lee, nakaupo sa lupa, umiiyak. Mama! Papa!
Si Kuya Junjun. Lee, anong nangyari? Nasaan si Kuya Junjun mo? Nakita ko po siya. Nakita ko po si Kuya Junjun. Nasaan, anak? Sabihin mo sa amin. Nandoon po siya sa likod ng mangga. Nakaupo po siya. Pero hindi po siya ang Kuya Junjun ko. Ang mata niya po pula. At mumiti po siya ng ganoon. Bigla kaming narinig na malakas na tawa mula sa likod ng aming bahay, sa eksaktong lugar kung saan kami nagbiyak ng kahoy kanina. Tawa ng isang matandang lalaki, malalim at nakakatakot. Ben, narinig mo ba iyon? Nena. Pero bakit parang galing sa likod ng bahay natin? Dahan-dahan kaming lumapit sa likod ng bahay. Nandoon. Nakaupo pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Ang anak namin. Si Junjun. Ngunit ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang ngiti ay malapad na parang hindi tao. At sa tabi niya, sa likod ng puno ng mangga, nakita namin ang isang matandang lalaki, nakatayo, nakatingin sa amin at nakangiti rin. Ang kanyang ngiti ay mas malapad at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa dilim. Ben, si Junjun. Sino yan kasama niya? Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ang matandang lalaki ay dahan-dahang naglaho, na parang usok, at naiwan si Junjun na nakaupo pa rin doon, nakatitig sa amin. Tumakbo kami ni Aling Nena papunta kay Junjun. Pagkahawak namin sa kanya, bigla siyang nagising, parang galing sa isang mahabang tulog. Mama? Papa? Bakit po kayo umiiyak? Niyakap namin siya ng mahigpit. Kinabukasan, kinausap namin ang matatanda sa baryo. Sabi nila, baka raw engkanto ang kumuha sa kanya. Ang engkanto sa puno ng mangga na matagal nang nakatira doon. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malalim na peklat sa puso ni Mang Ben at Aling Nena. Hindi na sila muling nagbiyak ng kahoy sa likod ng kanilang bahay, at tuwing gabi, sinisiguro nilang nasa loob ng bahay ang kanilang mga anak. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.